next problem is an example of a more advanced math problem involving fractions. Let's read and answer. In the given options, find the rule of star and fill in the missing circle with greater than, equal to, or less than sign. Okay, these are the different options at ang mga options na ito ay may rule. So, aalamin natin kung ano ang rule sa mga options na ito para masagot natin ang tanong na ito. Okay, tingnan natin ang first na option. 10 at 3. 15 at 15, and this is equal to 7 over 30. Okay, paano nakuha ang 7 over 30? 10 at 3. 10 minus 3, 7. 15 at 15, 15 plus 15, the answer is 30. So, we have 7 over 30. How about sa second na option? 8 at 5. 8 minus 5, 3. How about here? 20 plus 30, pero ang sagot dito ay 10. 20 plus 30 is 50. Minus 40, ang sagot ay 10. So, ibig sabihin, kung ang nakuha nating sagot nung pinag-add ang dalawang numbers na ito ay more than 40, okay, ang mangyayari ay minus 40. So, 50 minus 40, nakuha ang 10. Okay, tignan natin sa pangatlong option kung ganito rin ang rule. Okay, let's see. 30 minus 7, 6. 45 plus 30, 75. So, more than 40 ang sagot. So, 75 minus 40, ang sagot ay 35. So, we have 6 over 35. Okay, how about ang last na option? 2 at 0. 2 minus 0, 2. 0 and 35. 0 plus 35, less than 40 siya. So, ang sagot ay 35. 2 over 35. Okay, ngayong alam na natin ang rule, pwede na nating masagot ang tanong na ito. Okay, so we have here 37 and then 30. So, 37 minus ang 30, it's 7. Okay, next, 55 and 20. 55 plus 20, 75. So, more than 40 siya, kaya minus 40 ang gagawin natin. So, 75 minus 40, it's 35. So, we have 7 over 35. Okay, next, 15 minus 8. Okay, ang sagot ay 7. Okay, how about here? 10 plus 5, 15. So, less than 40. So, as is, 15 ang isusulat natin. Okay, now, we will compare 7 over 35 at ang fraction na 7 over 15. Okay, in comparing fractions na pareho ang mga numerators, okay, ang fraction na may mas mababang denominator ay mas malaki. So, 7 over 35 is less than 7 over 15. Let's solve another more advanced math problems involving fractions. Okay, basahin natin ang problem. When representing the arrangement of green and yellow stones according to the following rules as a fraction, find the sum of 24th place green and yellow stones and determine the fraction. Okay, note, represent the improper fraction as a mixed number. So, according sa problem na ito, ang mga green and yellow stones ay may arrangement according sa specific rule as a fraction. So, kailangan nating malaman kung ano ang rule na ito para malaman natin kung ano ang sum of the 24th place green and yellow stones. Okay, tignan natin ito. Meron tayong mga green and yellow stones dito. Ang mga green stones represent the denominators of the fraction. At ang mga yellow stones naman ang mga numerators. So, kailangan nating malaman kung ano ang pattern sa ating denominator at kung ano ang pattern sa ating numerator. Okay, tignan muna natin or alamin muna natin kung ano ang pattern sa denominator. Okay, meron tayong green, isang green na stone dito. So, ang number ay 1. Okay, 2 greens, kaya naman ang denominator ay 2. This is also 2, so ang denominator ay 2. Okay, how about here? 3. Okay, 3
and then another 3. Okay, kung papansinin natin, okay, dalawang green na stones na dalawang set. Okay, how about here? Tatlong green stones na tatlong set. Okay, how about here? 4, 1, 2, 3, 4. So, ibig sabihin, ang pattern sa ating denominator ay, okay, 2, 3, 4. So, ang next is 5, 6, 7, 8, 9, 10, and so on and so forth. So, ang aalamin natin ay ang pang 24th place ng green and yellow na marble or na mga stones. Okay, now, alamin naman natin kung ano ang pattern sa ating mga numerators. Okay, kung titignan natin dito, okay, this is 1. So, ano ang ginawa? 2 minus 1. Kaya, nakuha ang yellow marble dito or ang yellow stone na 1. Okay, and then, naging 2 dito. So, ano ang nangyari? Pwedeng 1 times 2 or 1 plus 1. Okay, tignan natin dito. Okay, 3 minus 1. Kaya nakuha ang dalawang yellow marbles. And then, naging 4. So, ang nangyari ay 2 times 2. Okay, how about here? Naging 6. So, 2 times 3. So, alam na natin ang pattern. So, times 2 times 3. Okay, how about here? Okay, 4 minus 1, so 3. And then 3 times ang 2, 6. Okay, times 3, naging 9. Okay, times 4, kaya naging 12. So, it means, okay, ang pang 24th natin dito, para malaman ang pang 24th, okay, so we have 1, okay, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Okay, tingnan natin. This is 3, plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6. Okay, until here is 21. Pero ang hinahanap natin ay pang 24th place na green and yellow na stones. So, kulang pa tayo ng 3. So, 1, 2, 3. Okay, alam natin na ang 7 dito represents the denominator. So, 7. Okay, ngayong alam na natin kung ano ang pattern sa ating numerator, okay, malalaman na din natin kung ano ang numerator dito. Okay, take note, this is 21, 22, 23, 24. So, ang place na ito ang hinahanap natin. So, 7, okay, minus 1 is 6. And then 6 times 2, 12. 6 times 3, 18. So, ang hinahanap nating fraction ay 18 over 7. And take note, ang sabi dito is, we will represent this improper fraction as a mixed fraction. So, 18 over 7, kung i-represent natin ito as mixed fraction, so isulat natin dito. Okay, i-divide natin. Mag-divide lang tayo. Okay, this is 2, 14, and 4. So, ang ating mixed fraction ay 2, okay, and 4 over 7. So, ito po ang ating final answer, 2 and 4 over 7.